Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa sa araw-araw upang tayo ay pagpalain at ingatan ng ating Diyos na buhay sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa mga salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga upang idulog ang kailangan, ang kagalingan ng mga may karamdaman. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kanilang pamilya. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga kasalanang aming nagawa at pagkalooban din kami ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bansa, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, puno ng mga kaganapan sa panahon ngayon. Bigyan mo kami ng tapang, O Diyos, upang ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin mo, O Diyos, ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, katiwalian ng aming mga pinuno. Hayaan mo silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bansa na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming idinalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa lahat ng oras ng kanilang ginagawa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga kaibigan namin nagbabiyahe, nagmumotor, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan upang kanilang salubungin ang napakatinding traffic
sa mga lansangan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, Diyos, patuloy mo silang ingatan, ilayo sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Nagtiis sila sa malayong lugar upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na naninirahan na sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Naway maging ilaw at asin sila sa lugar kung saan sila naroon upang makita kanila, Panginoon, sa pamagitan ng buhay ng aming mga kaibigan ito na naninirahan sa ibang bansa. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nakahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda na sa karagatan ang hanap buhay, O Diyos. Dalangin kong ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila sa malakas na mga hangin, sa bagyo. Bigyan mo sila ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos, sa laot ng karagatan. Maging ang mga kaibigan namin, mga magsasaka, Panginoon, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas, at iba pa. Ilayo mo po sa anumang baha ang kanilang mga pananim. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong mga anak. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon sa mga paghihirap sa buhay upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapagsaka, makapagtanim ng mga pagkain katulad ng palay, prutas, gulay, at iba pa. Panginoon Hesus, ang lahat ng ito ay aming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa dakilang Diyos na manlilikha. Amen. Ang mga sakuna ba ay parusa mula sa Diyos? Ang mga katanungang ito ay ating sasagutin, no? Sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang mga sakuna ba ay parusa mula sa Diyos? Ang sagot, ayon sa salita ng Diyos, ang Biblia ay at pananampalatayang Kristiyano ay hindi. Hindi lahat ng sakuna, katulad ng lindol, baha, ay parusa mula sa Diyos. Hindi. Kadalasan, ito ay bahagi ng likas na takbo ng kalikasan o bunga ng kilos ng tao. At ginagamit ng Diyos ang mga ito hindi upang parusahan, kundi upang gisingin tayo, turuan tayo, at lapitan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maring nakalimot na ang iba, no? Nakalimot na ang iba na ang ating manglilikha ay nag-aantay sa atin upang tayo lumapit sa Kanya. Ang mga sakuna ay bahagi ng likas na daigdig. Ito isang bahagi. Nilikha ng Diyos ang mundo na may mga batas ng kalikasan tulad ng paggalaw ng mga tectonic plates. Kaya may lindol, no? Kaya may lindol. Pag-ikot ng hangin, kaya may bagyo at iba pa. Hindi ito parusa, mga kaibigan. Hindi ito parusa.
kundi natural na galaw ng daigdig na kanyang nilikha. Ayon sa Ecclesiastes, Kabanata 3, talatang 11, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Ang mga batas ng kalikasan ay tanda ng kaayusan at karunungan ng Diyos. Hindi ng kanyang galit. Hindi ng kanyang galit. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga sakuna upang gisingin ang puso ng mga tao. Hindi dahil siya ay nananakit, no? Kundi dahil siya ay ama, no? Ama na nagtutuwid at nagmamahal. O ayon sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 6, ang mga pinagmamahal ng Panginoon ay itinutuwid niya. Tingnan natin, no? Tandaan natin, no? Ang mga pinagmamahal, no? Pinagmamahal ng Panginoon ay itinutuwid niya. Di ba? Sa ating pamilya, kapag may pamilya tayong naliligaw ng landas, di ba? Kung ikaw ay ama o magulang, di ba? Itinutuwid natin ang ating mga anak. So kapag may sakuna, mga kaibigan, ito ay paanyayas sa atin na suriin ang ating mga ginagawa sa kalikasan. Suriin natin, baka tayo naman ay may problema. Halimbawa lamang, yung pollution, yung pagputol ng mga puno, ba? Kaya iyo'y humantong ng baha. Kasakiman, yung mga korap, kinukuha ang lahat ng pera ng bayan na dapat ay para ito sa mga project upang ang mga tao, ang mga anak ng Diyos ay hindi mapahamak sa baha. Di ba? Imbis na ang pera ng bayan, ng ating binibigay ng tax para doon, ay sana kanilang ipinagawa ng mga project upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao, ng mga anak ng Diyos. Kaya, may sakuna, may kaguluhan, di ba? May baha. Bakit? Kasi, yung ating kayamanan, hindi naaayos paggamit. Kaya mga kaibigan, ang sabi ng Diyos, magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob. Muling manampalataya at magtulungan bilang magkakapatid. Magbalik loob tayo. Yung mga corrupt na mga leader, naway ang banal na espiritu ang humipo sa kanilang mga puso upang sila ay magbalik loob. Magbalik loob sila sa Diyos. May mga sakuna ring bunga ng kasalanan ng tao. May mga sakuna din na bunga ng kasalanan ng tao. Hindi dahil gusto ng Diyos, no? Kundi dahil bunga ng ating maling paggamit ng kanyang nilikha. Halimbawa, pagbaha dahil sa pagkaingin o basurang tinapon sa ilog. Di ba? Kasalanan ng tao yun. Kasi maraming mga tao, marami sa atin ang mga ganid sa pera. Putol sila ng putol ng kahoy, ginagawa nilang lumber. Wala silang pakialam kung ano ang mahihinatnan, kung ang mga kabundukan ay mawala ng
kakahuyan. Makalbo na iyan, di ba? So, nagkakaroon ng baha kapag may ulan. Magkakaroon ng landslide. Oh. Ngayon, sino ang ating sisihin sa sakuna? Sasabihin na ngayon natin na pinarusahan tayo ng Diyos? Hindi, mga kaibigan. O tagtuyot. No? Dahil sa pagkasira ng kagubatan, digmaan at kaguluhan dahil sa kasakiman o kapangyarihan. Yeah. Sakim sa kapangyarihan. No? Sakim sa kayamanan. Kaya ito'y hahantong sa hindi pagkakaunawaan at hahantong sa kaguluhan, gera, di ba? Digmaan. So, ang mga ito, mga kaibigan, ay hindi parusa ng Diyos. Tandaan natin yon. Hindi yan parusa ng Diyos, kundi bunga ng ating sariling mga gawa. Ang inaani ng tao, mga kaibigan, ay bunga ng kanyang inihasik. Ayon sa Galatia 6, talatang 7, no? Ang inaani ng tao ay bunga ng kanyang inihasik. Di ba kapag tayo ay naghahasi ng tawag na ng buto, siyempre, yung buto na yan na itinanim mo, siyempre, mamumunga na kung halimbawa, kung santol, mamunga na santol yan. Kaya, kung tayo ay naghahasik ng kaguluhan, karahasan, pagkasira ng ating kagubatan, sa atin ito babalik, mga kaibigan. Ang baha, ang landslide, ang digmaan. Diba? Sige, tuloy tayo. So, sa gitna ng sakuna, mga kaibigan, tandaan natin to, sa gitna ng sakuna, ang Diyos ay kasama natin lagi. Lindol. Kailan lamang ay nagkaroon ng isang lindol sa Cebu, sa Davao, sa Leyte, sa Baguio, o sa La Union, no? Ang mga sakunang iyon ay kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iniwanan ni pabayaan man. Lahat ng ating mga hinaharap, no, na mga pagsubok sa buhay ay nariyan siya. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng sakuna, mga kaibigan, para saktan tayo. Sa halip, siya ay naroon sa gitna ng ating paghihirap. Kahit ako'y dumaan sa madilim na lambak, di ako matatakot sapagkat ikaw angay kasama ko. Ayon sa mga awit, Kabanata 23, talatang 4. So, sa bawat lindol, mga kaibigan, bagyo o pagsubok, may mga kwento ng pagmamalasakitan. Di ba? Bayanihan at pananampalataya. Kapag may baha, mga kaibigan, di ba may baha, nagkakaroon tayo ng pagmalasakitan. Bayanihan, tinutulungan natin ang ating kapwa na itawid upang malayo sa anumang mga pagsubok o sa anumang pagkahindi magandang sitwasyon, di ba? Maraming mga tumutulong. Kaya nagkakaroon tayo ng pagmamalasakit. Kabayanihan, di ba? Ito ang patunay na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa gitna ng mga sakuna o trahiya. Hindi lahat ng sakuna, mga kaibigan, ay parusa ng Diyos. Hindi lahat. Kadalasan, ito ay natural na bunga o ng maling gawa ng tao. Ngunit, sa lahat ng ito, ginagamit ng Diyos ang pangyayari upang palakasin ang ating pananampalataya, pagkakaisa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon,
sa tuwing may sakuna, katulad ng bagyo, lindol, tulungan mo kaming makita hindi ang iyong galit, kundi ang iyong presensya at awa. Turuan mo kaming maging tagapangalaga ng iyong mga nilikha, O Diyos, at maging instrumento ng pag-asa sa mga apektado. Sa halip na tanungin, bakit, naway aming masabi, kasama ka namin sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban at gumagawa ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Ingatan mo sila at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amen at amen.